Walang kinaugnayan yun. Dahil yung tanong na Senado sa inyo, nais nyo pa ba magpatuloy yung prosecution, yung from the 19, syempre lilipat na sa 20, sasagot lang naman kayo ng yes or no. Ang dali-dali nun. Pangalawa, yung tanong na ito ba ay dumaan, i-certify nyo na dumaan talaga ito sa tamang proseso at hindi kayo tumalon. Hindi nyo naman kailangan tanungin o alamin ang argumento ng Vice President, di ba, para sagutin lang na dumaan ito. Bakit hindi nyo na lang sagutin? Ang tagal-tagal nyo, tapos putak kayo ng putak sa putang inang mga bayarang media, ha? At ayaw nyong sagutin na lang ng diretso. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayt. Ako po, dami po nating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan po natin mga kalukuhan po ng gobyernong ito. Grabe talaga ang kapalpakan ng gobyernong ito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sabi nga nung isang AI sa tingin mo ba diktador? Sabi nung isang AI, sabi niya, sa tingin mo ba diktador si Marcos? Ang sagot nung babae doon sa AI, hindi, sa tingin ko hindi siya diktador, siya po ay adiktador. Ay nako, grabeng AI yan ha. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pakinggan po natin kung anong nangyayari dito sa pandemya, impeachment. Pakinggan natin ha, kasi alam mo, meron na namang nilabas na kalokohan itong kamera eh. Pero bago yan, pakinggan muna natin itong tamang tagapagsalita. Ha? Ito, pakinggan natin ha. Disrespectful litigants o walang galang na litigante. Ito ang tawag ni Atty. Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court sa mga kumukwestiyon sa naturang korte na aniyay layon ay manira lang ng puri imbis na idulog ang kanilang reklamo sa tamang sanggunian. Paliwanag ng abogado, sino mang litigator na magaling sa kanyang propesyon ay nalalaman na madali at mabilis lang ang mag-hain ng mosyon. Partikular na dito ang motion for clarification, manifestation, pagsunod at formal na entry of appearance. Ngunit 7 araw matapos mag-convene ang impeachment court, wala pa rin anyang naghahain ng mga nabanggit sa korte. Kung ang goal anya nila ay mapabilis ang pag-usad ng kaso, dapat sila mismo ay tumalima rin at hihain ang dapat ihain kaysa ginugugulang oras sa pag-atake sa korte. Yon, di ba? Ay nako, ito yung isang bagay na hindi natin maintindihan eh. Kasi this is a court process. Ang nangyayari ngayon, trial na po yan. Parte na po ng trial. So halimbawa, may inutos sa iyo ang korte. Kung gusto mo talaga mapabilis ang impeachment, kung gusto mo talaga mapabilis ang proseso during the hearing o during the trial of this particular case, sagot ka kagad. Di ba? Hindi yung ang tagal-tagal mo bago sumagot. Bakit hindi ka sumagot? Di ba wala naman pong, kasi ang sinasabi ng Kamara, lalong particular na ito si Chua, sabi niya, inaantay namin sumagot ang Vice President tungkol doon sa ipinadala ng Senado sa kanila, then doon namin ibibase if magfa-file kami ng motion doon sa amin o whatsoever. Alam mo, wala namang kinaugnayan o yung argumento o yung pleading ng Vice President, Office of the Vice President, o yung pagsagot nila sa Senado doon sa tinatanong sa inyo ng Senado. Walang kinaugnayan yun. Dahil yung tanong na Senado sa inyo, nais nyo pa ba magpatuloy yung prosecution, yung from the 19, syempre lilipat na sa 20, sasagot lang naman kayo ng yes or no. Ang dali-dali nun. Pangalawa, yung tanong na ito ba ay dumaan, i-certify nyo na dumaan talaga ito sa tamang proseso at hindi kayo tumalon. Hindi nyo naman kailangan tanungin o alamin ang argumento ng Vice President, di ba, para sagutin lang na dumaan ito. Bakit hindi nyo na lang sagutin? Ang tagal-tagal nyo, tapos putak kayo ng putak sa putang inang mga bayarang media, ha? At ayaw nyong sagutin na lang ng diretso.
Tapos magre-reklama kayo, ang tagal-tagal naman ng impeachment. Bumabagsak ang ekonomiya dahil sa impeachment. Alam mo, Yuse Claire Castro, kausapin mo yung mga congressman. Anyway, pakialamera ka naman din eh. Pakialaman mo yung mga congressman. Sabihin mo, sumagot na kayo na magsimula na to, na matanggal na sa posisyon yan. At threat yan sa amo namin. Ganun, diretso nyo na lang. Ang dami nyo hanas eh. Di ba? Ang dami nyo sinasabi pa na, okay, so ganito. Di ba? Oh. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, komplikado ang utos ng impeachment court na pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. Ba't ba daldal pa ng daldal to, di na to kasali? Ewan ko alam, daldal ng daldal to, hindi nakasali to sa eksena. Wala ka na eh. Sa 20th Congress na yan eh. Hindi ka nakasali, talo ka na eh. Alam ko na kung ba't siya dumadaldal. Hindi kaya ito napag-utusan ni Marcos? Uy, yung asawa mo, inapoint ko ha. Ikaw na bahala sa akin dyan. Hindi kaya? Hindi kaya po? Sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, syempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number one, we could have just assumed it, and then number two, we could just have asked them simply without returning. Gayunman, naniniwala pa rin si Senador Pimentel na dapat sagutin ng Kamara ang kahilingan ng impeachment court. I hope the House of Representatives, being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Yun talaga ang dapat dun eh. Sumagot itong impeachment court eh. Itong mga senador sa impeachment court. Kasi ang tagal-tagal na naman po niyan. Bakit ba? Hindi ko maintindihan. Ano bang napakahirap doon sagutin na isi-certify mo lang naman. Yung ginawa namin, okay yun. Yung ginawa namin, tama yun. Na constitutional yun. Walang problema doon. Alam mo kung ba't ang tagal sumagot? Gusto nyo malaman? Tanong nyo yung mga asawa ninyo. Hindi, walang biro. Tanongin nyo yung mga asawa nyo. Pag ang tagal sumagot ng asawa ninyo, pag tinanong nyo, saan ka galing? Pag ang daming iniisip, ang daming alibay, pag ganun-ganon, alam mo na. Tama, mali. Pag tinanong yung asawa mo, bakit amoy shampoo ka? Nakamotor ka lang naman papunta at pauwi galing opisina. Dapat naaarawan ka, ba't amoy shampoo yung buhok mo? Ano kasi, alam mo yung yung Watson. Oy, Watson, baka naman. Meron kasi silang discount ng mga shampoo. Buy one, take one na shampoo. So, ginawa ko, tines ko doon. Bumili ako ng mineral water, tapos nag-shampoo ako sa loob ng Watson. Tapos binanlawan ko doon. Pag alam mo nagsisinungaling, ang tagal sumagot eh. Ang daming paligoy-ligoy, di ba? Alam mo yan. Kaya nga itong camera, malalaman mo talaga na bakit ganyan sumagot. Ito papakita ko sa inyo. Ito yung palusot. Ito. Maganda to. Sabi ko sa inyo, matatawa kayo sa palusot ni Chua tsaka yung kasama niyang babae dyan. And it was actually talking about the problem in the House, wherein obviously there were 3 previous impeachment complaints. Again, balikan po natin. One, December 2. The next one, December 4. The third one, December 19. That you did not act on. You acted on the fourth impeachment complaint, which was filed February 5, or roughly 2 months after the first impeachment complaint. So could that be the reason for the certification that you did not violate the 1-year ban? Because apparently it says in the House rules that the impeachment complaint should be immediately forwarded to the Speaker of the House and calendared. Actually, Ms. Pinky, it's good that we can explain what Naks naman, kala mo talagang tuwan-tuwa si ate. It is good na ma-explain namin.
Pero ipapakita natin yung explanation nila kung nasa hulog o wala, tingnan natin. in the House. And well, first I can assure you that it was above board. Everything was above board. So the first impeachment complaint was filed on December 2. And under the Constitution, we have 10 session days within which to include it in the order of business. So all of the first 3 impeachment complaints were included in the order of business on February 5, which is the 10th session day. Even yung December 2. Nagigets ninyo? Ganito palusot. So sinasabi ni Pinky Web, apat yun eh. So nagsimula nung December 2, blah blah blah. Pero inaksyonan nyo na February. Okay? Yun yung yung tanong. So dumaan yung first, dumaan yung second, dumaan yung third, at fourth, tapos inaksyonan nyo yung fourth sa February. No, isipin nyo mabuti yun Ito sagot niya. Yung 10th session day niya was Feb 5? Yes. So, ang sinasabi nitong babae na to, kasi ang nakasulat daw sa rules, 10 session days. And since December, maraming break, yung aabot daw yung session days na 10, February na. Ang binibilang hindi yung araw na pumapasok hindi yung araw-araw. Kasi siyempre, definitely, from December 2 to February, lagpas na 10 araw yon. Yung session day daw. So, kaya nila inaksyonan ng February pa kasi abot pa naman daw yon within the rules na 10 session day. Yan yung paliwanag niya. Kaya nga, idiniin pa ni Pinky Web. So, pati yung December 2, mula doon hanggang doon sa February ay 10 session day. Ito. So we are counting session days and Yes, not yes. Because calendar December days. 3 Yes. is session number 27. And December 5 and February Saklolo si Kuya. 5 is session number 37. At 36? 36 ba? Hindi nga nila alam. So, binibilang. So, tinan nyo gina-justify nitong maman to. Session days and Yes, not yes. Because calendar December days. 3 Yes. December 3? Session number 27. So, sa 27, yun yung session na day. 27, yung December 3. And December 5 and February 5 is session number 37. So, 37 daw. Ay, mali. Sabi niya, mali yung kwenta ko. Gawin natin 26. 36? 36 ba? 36. Para at least 9 I don't days. quite get that. But basically what you're telling me, pasok po yung 10, Pasok siya. Yes, pasok siya sa 10 session yung days. February 5? Yes. 10 Yung session. 2 months We're after? talking about session Opo, I days. understand Yes, that. yes. Kasi marami ho kayong break, etc. Yes. Hindi ho ba? There are periods or And there are sorry, yung days. session days niya is Monday, Tuesday, Wednesday. Yes. Okay. There are some days when, because of what's calendared in the order of business, they have to merely suspend and not adjourn sessions. So, what's wrong with this argument? What's wrong with this argument? This argument does not justify na dapat yung fourth impeachment case ang talakayin. Because we are talking about December 2. December 2. The first impeachment trial, pinasa ng December 2. So therefore, kung within the 10 days, pasok pa pala until February 5, dahil within 10 session days yun, bakit hindi yung first impeachment ang diniscuss? O yung pinasa? O yung sinagmit? What happened to the first, second, and third impeachment? Bakit tumalong kayo sa fourth? Yun ang problema dun eh. Yun ang kini-question dun. They're trying to justify na tama lang naman yung oras. O sige, sabihin na natin tama yung lintik yung palusot. Pero bakit tumalon kayo sa fourth impeachment at hindi nyo dinaanan yung first, second, and third? Kasi remember, pag kinuha yung first, ipinasa ng kanilang secretary tapos ipinasa po sa kanilang secgen, sa kanilang speaker, hindi na pwedeng
i-discuss pa yung pangalawa. Kasi may tinatawag na 1-year ban. So, pag yan na-discuss, tapos yan ang ginamit na article of impeachment, ipapasa na dapat sa Senado yun. Malamang sa malamang, nahinaan sila doon sa first impeachment. So, pinili lang nila. Hindi pwede yun sa batas. Hindi pwedeng tumalong ka. Kung ano yun nauna, yun dapat ang una mong i-discuss. O yun ang dapat una mong ipasa from SecGen to the Speaker. At the Speaker, dali naman sa Committee on Justice. So, ibig pong sabihin, nilaktawan nyo talaga yung first, second, and third. Kasi sinasabi nyo dito, 10 days yun, pasok pa. Pasok pa pala eh. Ba't di nyo diniscuss? Huli sila sa sarili nilang bibig eh. Pasok pa yung So, hindi nila diniscuss yun. Yun ang tinatanong sa inyo ng Senado na ayaw nyo sagutin. 10th session day yung February 5. So, it was calendared on that day. You're saying if that is brought up, pasok pa po yung sinasabing 10 days na yun. Actually, it's good that we are able to clarify this. Okay. No. You did not clarify the question of the Senate. Bakit hindi nyo ipinasa yung first? I hope that they are able to understand the proceedings in the House of Ikaw hindi The makaintindi? problem, Congressman Joel, is also the often remark that we've heard from the Secretary General that hindi pa po ipinapasa sa Yan. office ni Speaker ang impeachment complaint kasi nakikiusap pa yung ibang mga congressman. Pinag-aaralan pa nila ito. Or, if I remember correctly, baka may isa pang impeachment complaint. So parang ang lumalabas po talaga, natenga po siya sa office ni SecGen. Well, actually, in the first place, wala namang period na binibigay si SecGen ang batas as long as pasok ka doon sa requirement. So, Hindi. Sinabi mismo yan ni SecGen. Sinabi niya mismo na inaantay pa yung pang fourth impeachment bago ipasa. Nahuli siya sa interview eh. Nahuli po siya sa interview dyan. Sinabi niya mismo yun. Tama yung sinasabi ni Pinky Web. Hindi pa, sinabi niya, inantay niya yung iba. Na which is bawal. Kasi, bakit? Ano sabi? Immediately. Mukha niyo. Gago! Kung dati, portweed kayo ng portweed. Eto po, sinasabi dito, immediately. Ang portweed, medyo may pwede pa nga ma-delay kung tama yung dahilan eh. Ang immediately wala. Immediately dapat ipasa kagad. Wala pala kayo eh. kasi ang mangyayari niyan, pag dapat yung unang final, isasabit mo na agad automatic. Oh, so, tama. mangyayari niyan, every time na lang na magkakaroon ng every year, pagkakakampi ka ng Pangulo or ng kahit sino man, magpa-file ka na lang ng impeachment, whether may laman o wala, para pumasok dun sa 1-year ban. Hindi na kasalanan yun. Kasalanan, nasa batas yun eh. Hindi nyo pwedeng, gumawa kayo ng bagong batas. Kasi sinasabi dito, baka naman gawing palusot yan. So yung mga kaalyado ng presidente, kaalyado ng vice president, magpasa na lang ng bogus na impeachment. Para lang next year na uli siya pwedeng pasahan ng impeachment. Wala tayong magagawa. Yun ang nasa batas. Sundin nyo. Mambabatas kayo, mambubutas. Gumagawa kayo ng butas sa batas eh. Mambabatas kayo. Sundin nyo yung batas. Kung sa tingin nyo may problema sa batas, di baguhin nyo yung batas. Hanggang hindi nababago yung batas, sundin nyo. Yun ang nasa batas eh. Hindi pa pwedeng, hindi kasi sa tingin namin mali yung batas. So, na lang, pipili na lang kami. Gago pala kayo, sir. Kung ganyan ang sinasabi ninyo. Kung ganyan hindi ko sinasabing may problema yan, sir, kung ganyan ang sinasabi ninyo. Hindi pa pwedeng mamili lang kayo. Ang naaayon sa batas, once na ipasa yung impeachment, immediately kailangan ipasa. Hindi pa pwedeng puro palusot. Opo, para hindi matuloy. Yes. So magiging yan eh. Magiging... Pwede baguhin nyo nga yung batas. Alam nyo, para kang hindi mambabatas, pag may nakita kayong problema sa batas, hindi ibig sabihin nun, sandali, problema yung batas na yan, so hindi ko susundin. Gagawa tayo ng sarili nating batas.
Hindi pa pwede. So, sasabihin na lang ng mga nagmumotor, tangin ng NCAP yan ha. May problema yung NCAP na, hindi na kami susunod dyan. Ngayon nakikita kaming problema sa NCAP eh. Sasabihin ng mga rider. So gusto nyo ganun? Di ba sir, dapat ang tama dyan, sumunod kayo. Ngayon, hanapin nyo yung representante ninyo, magpasa ng bagong batas tungkol sa NCAP. So kayo, mambabatas, alam nyo yan. Na dapat gumawa kayo ng batas, yun ang inyong ayusin o yung tawag dito yung baguhin o hindi baguhin. Ang tawag, may tawag doon eh. Nakalimutan ko na yung tawag doon, anak ng wewe i-amend nyo yung batas, di ba? Bago nyo pakialaman. Maabuso rin. Yeah. So kaya nga dito siguro at wala namang Parang hindi abogado ito si Chua, no? mali doon sa ginawa ni Secjen as long as papasok ka doon sa period na nakasaad doon sa batas. Now, it did not happen only this administration. During the past administration, during the time of President Duterte, if I'm not mistaken, there was also this incident where an impeachment complaint was also filed and 3 months thereafter na dun lamang na i-agenda. So, this is not novel. But it never reached the Senate. It never reached the Senate. At saka sandali lang. Wala namang question dun sa sinasabi niyong 10 session days. Sinasabi kasi nito, kahit naman nung kay Duterte may ganun din. Nga, within 10 session days. Di ba? Wala namang question dun. Pero ang problema dito, yung pagtalo ninyo sa pang-apat na impeachment complaint. Gago! Nagpapalusot pa po kayo eh. At saka una-una, bakit si Duterte? Bakit hindi mo sabihin, pangalanan mo yung speaker at that time? Hindi naman labas naman siya sa si Duterte. Yung speaker ang pakalanan mo, pagsabihan mo yung speaker nyo nun. Pero hindi nga eh, pasok nga ho in 10 days eh. Okay, there's a second, certification that the Senate is asking from the House of Representatives. We're going to talk about that after the break. We'll be back with House Prosecutors Joel Chua and Bel Zamora. This is On Point. Ay, nako po. Alam nyo, ito problema dito sa mga congressman natin eh. Ikita nyo, palusot ng palusot, yari kayo. Sabi ko sa inyo, pag nakaharap nyo si Marcoleta, yari kayo talaga. Ay, sana mapanood din ni Marcoleta ito. Nagmagaling eh, no? Hindi naman nila sinagot yung tanong eh. Di ba? Yung palusot na, ang sinagot lang nila ay yung palusot na, kaya tumagal. Pero hindi nila sinasagot yung issue ng bakit hindi nyo diniscuss yung first, o hindi nyo tinakil muna yung first impeachment, tapos yung second, tapos yung third, ba't tumalo na kayo sa fourth? Alam mo kung anong duda ko? Ako nasasagot. Duda ko kasi niyan. Remember, at that time, may mga Quadcom hearing. At yung Quadcom hearing na yon, dun sila kumuha ng ebidensya. Nagigets nyo? Nagfi-fishing pa sila. Gumukuha pa, nag-iipon pa sila ng, sa madaling salita, yung first and second and third impeachment, wala pa silang ebidensyang masasabi nating solid sa tingin nila. Kaya ang ginawa nila, nag-Quadcom sila at tinuloy-tuloy nila para pigain si VP Sara Duterte at yun ang gagamitin nila sa pang-apat na impeachment. So anong tawag mo doon? Mali po yun. Para kang tinatawag nga nila doon, di ba, yung fishing expedition na parang ang dating, wala naman talagang kaso, naghanap ka ng kaso. Di ba? Yan ang sa tingin kong paliwanag. Ang problema, may batas tayong bawal yan. Bawal po yung ganyan, naaantayin mo na dumami muna o di kaya tatalunan mo na yung fourth impeachment. Bawal po yan. Diyan kayo madadali. Kaya ako sa tingin ko, maiiyak to mga ito. Hindi, sa tingin ko lang maiiyak to pagdating sa trial na. Nakita nyo naman ng titikas ng mga abogado ni VP Sara Duterte, di ba? Tapos ganito yung mga abogado, parang parang walang alam. Di ba? Tapos ito pa matindi niyan,
nandun na sila Marcoleta noon. Matitinding mga abogado. Tapos nandiyan pa si Batorni. Ginagalit nyo si Batorni. Senator Batorni. Eto, tanungin mo bakit ganun yung palusot nila. Kaya nga, eto, simple-simple, di ba? Kung talagang meron kayong tamang dahilan, may sagot naman pala kayo. Bakit hindi nyo maipresenta agad-agad? Bakit hindi nyo kaagad masagot ang kamera? Kasi nga, hindi kayo sure. Yan ang totoo. Hindi kayo sure, kaya tuloy, nag-iimbento na kayo ng kung ano-ano ngayon. Ito, pag-usapan natin to. Ito, grabe ho ito. Ay, tindi. Alam nyo, ganito talaga kawalang niya ang, speaking of impeachment, ganito na po talaga kawalang niya ang ating gobyerno. Kita nyo yan? Nakikita nyo yan? Tinanggal ho, ha? Ay, mali. Sorry. Dinilit po ng COMELEC ang data nitong nakaraang eleksyon. Diba? Bakit nyo kailangan i-delete? Agad-agad. Nagmamadali kayo? Ayaw nyo antayin na magkaroon ng hearing sa Senado? I-hearing muna kayo ni Marcoleta? Sabi dito, the Commission on Election COMELEC on Tuesday deleted all files in the National Printing Office. May petition for manual counting. Bakit nyo na dinilit? Sasabihin nyo, wala na, delete na. I-empty nyo na rin yung trash bag nyo. Trash bin pala. Ito, style ito ng mga ngalun niya eh. Delete ng delete. Based on resolution issued on May 27 as part of transparency, we approve the deletion of data in the NPO server. Dinilit talaga. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman